Magandang araw mga bata! Halina at pag-aralan natin ang mga aralin sa Quarter 1, Week 4 ng Mother Tongue. Mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na maipapahayag ng pasalita ang mga pangunahing pangangailangan. Makikilala na ang mga pasalita ay naisusulat sa tiyak na pagkasunod-sunod na letra. May papahayag ang kaalaman o ideya sa pamamagitan ng iba't ibang salita, drawing at baliktad na baybay. Maipapahayag ang kaalaman o ideya sa pamamagitan ng salita at parirala gamit ang baliktad at ng nakagawiang baybay. Para sa paunang pagsubok, kunin mo ang iyong module sa Mother Tongue at sagutan ang nasa pahina 1 at 2. Bilugan mo ang letra ng tamang sagot. Una, ito ay lugar kung saan nagsasama-sama ang buong pamilya. A. Paaralan. B. Tahanan. C. Banyo. Ano ang tamang sagot? Tama. B o tahanan ang tamang sagot. Pangalawa, ano ang tamang ayos ng salitang tahanan, banyo at paaralan? A. Banyo, paaralan, tahanan. B. Tahanan, paaralan, banyo. C. Paaralan, banyo, tahanan. Ang tamang sagot ay A. Banyo, paaralan, tahanan. Pangatlo, kapag binaligtad ang salitang bata, anong mabubuong salita? A. Taba. B. Bat. C. Ata. Ang mabubuong salita kapag binaligtad ang salitang bata ay taba. Letrang A. Pang-apat, ang letrang L ay may tunog na L. Ano naman ang tunog ng letrang O? A, O, B, O, C, O. Ang tunog ng letrang O ay O. Letrang C. Panglima, alin sa mga salita ang pangalang pambala na? A. Babae. B. Ana. C. Tita Luisa. Ang tamang sagot ay letrang A. Babae. Ang babae ay pangalang pambala na. Mga bata, tayo ngayon ay magbalik tanaw. Buksan nyo ang inyong module sa pahina 2. Basahin ang salita at isulat ang bilang ng baybay sa loob ng bilog. Una, basura. Pangalawa, tasa. Pangatlo, tama. Pang-apat, baso. Panglima, bumasa. Ilagay sa bilog kung ilang baybay mayroon ang bawat salita. Mga bata, tingnan natin ngayon kung tama ang inyong mga sagot. Una, basura. Ang basura o ang salitang basura ay may 6 na bilang ng baybay. Pangalawa ay ang tasa. Ang tasa ay may 4 na bilang ng baybay. Pangatlo ay ang tama. Ito ay may 4 na bilang ng baybay. Pang-apat ay ang salitang baso. Ito ay may 4 na bilang ng baybay. Ang panglima ay ang salitang bumasa. Ito ay may 6 na bilang ng baybay. Maaari niyo nang itabi ang inyong module at maghanda sa pakikinig sa ating bagong aralin. Aralin 1. Ako at ang aking pangunahing pangangailangan. Ano ang pangunahing pangangailangan mo at ng iba pang bata na katulad mo? Upang malaman ito, ating pakinggan ang kwento ni Lala at ni Lito. Ako si Lala at ako si Lito. Nasa unang baitang kami. Kami ay may pangangailangan sa aming paglaki.
Kailangan namin ng pagkain upang maging malusog. Kailangan namin ang tahanan na masisilungan. Kailangan namin ang damit na proteksyon sa init at lamig ng katawan. Naintindihan niyo ba ang kwento ni Lala at ni Lito? Kung gayon, ako ay may katanungan sa inyo na inyong sasagutin. Unang tanong, sino ang dalawang bata na nasa kwento? Tama, ang dalawang bata na nasa kwento ay si Lala at si Lito. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga pangunahing pangangailangan nila sa kanilang paglaki? Mahusay. Ang mga pangunahing pangangailangan nila sa kanilang paglaki ay pagkain, tirahan at kasuotan. Kailangan mo rin ba ang mga ito? Para sa inyong kasagutan, iyong buuin ng pabigkas. Ang patlang, tatlang at tatlang ay pangunahing pangangailangan ko sa aking paglaki. Mga bata, sabayan natin ang awit. Nasiyahan ba kayo sa pag-awit? Tungkol saan ang awit? Tama, ang awit ay tungkol sa alpabetong Pilipino. Paano ang pagkasunod-sunod ng alpabetong Pilipino? Mahusay! Ang pagkasunod-sunod ng alpabetong Pilipino, ito ay nagsisimula sa letrang A at nagtatapos sa letrang Z. Aralin 1.1. Pagkasunod-sunod ng salita ayon sa letra. Ating gamiting gabay ang mga letra ng alpabetong Pilipino ayon sa pagkasunod-sunod ng mga ito. Nakikita niyo ba ang mga letra ng alpabetong Pilipino na nasa kaliwang itaas na bahagi? Gamitin nating gabay ang mga ito. Tingnan ang dilaw na kahon. Anong salita ang nakasulat sa itaas? Tama, pagkain. Inyong makikita na may mga salita sa ibaba ng salitang pagkain. Ito ay ang itlog, bacon, kanin. Tingnan mo ang unang letra nila na nakaguhit. Kung aayusin natin ang mga salita ayon sa pagkasunod-sunod ng letra sa alpabetong Pilipino, alin ang mauuna? Tama, ang salitang bacon. Dahil ang salitang bacon ay nagsisimula sa letrang B.
Ang letrang B sa alpabetong Pilipino ay mas una sa letrang I at K. Ano naman kaya ang pangalawa? Tama, ang salitang itlog. Ang salitang itlog ay nagsisimula sa letrang I. Ang letrang I sa alpabetong Pilipino ay mas una sa letrang K. Ang pangatlo ay ang kanin. Ang kanin ay nagsisimula sa letrang K at siya na lang ang natitira sa tatlo. Paano kung ang mga salita ay nagsisimula sa parehong letra? Ating tandaan, kapag ang mga salita ay nagsisimula sa parehong letra, inyong titingnan ang kasunod na letra ng salita. Sige nga, subukan nating gawin. Kunin niyo ang inyong show me board at lagyan mo ng guhit sa gitna bilang hati. Sagutan natin ang nasa luntiang kahon, ang mga uri ng kasuotan. Lagyan nyo ng bilang 1, 2 at 3 ayon sa pagkasunod-sunod ng letra sa alpabeto. Gawin mo rin ang nasa bughaw na kahon. Magaling, tama ang inyong mga kasagutan. Alam nyo ba kung ano ito? Ito ay isang diksyonaryo. Ang diksyonaryo ay isang aklat o libro na naglalaman ng mga salita na may mga kahulugan. Alam nyo ba na ang mga salita sa diksyonaryo ay iniayos ng paalpabeto? Ating tandaan, ang mga salita ay napagsusunod-sunod ayon sa mga letra ng alpabetong Pilipino. Ibinabase ito sa unang letra ng salita o ng kasunod na letra. Tumungo naman tayo sa aralin 1.2, mga baligtad na salita. Sa unang kahon, anong larawan at salita ang iyong nakikita? Tama, taba at bata. Kung babaliktarin natin ang mga pantig na ta at ba sa salitang taba, mabubuo ang salitang bata. Naibaba ang kahulugan nito ng baliktarin ng mga pantig ng salita? Sa susunod na larawan, anong salita ang makikita? Tama. Tama at mata. Ang tama ba at mata ay may parehong pantig? Tama. Ang tama at mata ay may parehong pantig. Paano nagkaiba ang salita at kahulugan nito? Nagkaiba ang salita at kahulugan nito sa pamamagitan ng pagbaliktad ng mga pantig ng salita. Subukan natin. Sabihin mo kung ano ang baliktad na salita nang babanggitin ko. Maaari mong gamitin gabay ang larawan na nasa tabi nito. Ano ang baliktad na salita ng salitang saba? Magaling, ang baliktad na salita ng salitang saba ay basa. Ang pangalang Lita. Ano ang baliktad na salita ng pangalang Lita? Tama. Tali ang baligtad na salita ng pangalang Lita. Ano naman ang baligtad na salita ng salitang bota? Tama. Tabo ang baligtad na salita ng salitang bota. Ang lata. Ano ang baligtad na salita ng salitang lata? Magaling. Tala ang baligtad na salita ng salitang lata. Para sa aralin 1.3, basahin natin ang mga salita at parirala na may baligtad na salita. Ang tabo, ang bota, ang tali, silita, ang tala, ang lata, ang tama, ang mata. Mahusay, iyong ulit-ulitin na basahin ng mga salita at parirala upang maging mahusay ka sa pagbabasa ng may pangunawa. Tandaan, ang mga salita na kadalasan nating ginagamit kapag binaliktad ay nakabubuo tayo ng ibang salita na mayroong ibang kahulugan.
Aralin 2. Layunin. Makapagbibigay ng unahang tunog ng letra ng bawat larawan. Letrang L, letrang O at letrang U. Makapagsasama ng mga tiyak na letra sa pagbuo ng mga pantig at salita. Makapagtatambal ng mga salita sa mga larawan at mga bagay. Makababasa ng salita na angkop sa unang baitang na may tamang bilis at kawastuhan. Para sa Aralin 3, layunin, makatutukoy ng malaki at maliit na mga letra ng letrang L, O at U. Makasusulat ng wastong malalaki at maliit na letrang L, O at U. Makasusulat ng wastong mga salita sa unang baitang na binubuo ng mga letrang napag-aralan na. Magbalik tanaw tayo. Nakikita niyo ba ang mga letra? Natatandaan niyo ba ang mga tunog nito at kung saang linya ito nakasulat? Magaling kung gayon. Tara, sabayan niyo akong bigkasin ng mga letra at tunog nito. M, A, S, B, I, T, T. Mahusay, ang salitang lata ay nagsisimula sa tunog na L. Ang tunog na L ay tunog ng letrang L. Tingnan mo ang malaki at maliit na letrang L. Saang linya siya nakasulat? Tama, ang malaki at maliit na letrang L ay nakasulat sa bughaw, pula at bughaw na linya. Ano ang kasunod na larawan? Tama, oto. Anong tunog nagsisimula ang salitang oto? Mahusay, ang salitang oto ay nagsisimula sa tunog na O. Ang tunog na O ay tunog ng letrang O. Tingnan mo ang malaking letrang O at maliit na letrang O. Saan linya siya nakasulat? Mahusay, ang malaking letrang O ay nakasulat sa bughaw, pula at bughaw na linya. Samantalang ang maliit na letrang O ay nakasulat sa pula at bughaw na linya. Sa larawang ito, ano ang hawak ng bata? Tama, ang kanyang ulo. Sabihin mo nga ulit, ulo. Anong tunog nagsisimula ang salitang ulo? Magaling, ang salitang ulo ay nagsisimula sa tunog na U. Ang tunog na U ay tunog ng letrang U. Tingnan mo ngayon ang letrang U. Saan nakasulat ang malaki at maliit na letrang U? Magaling, ang malaking letrang U ay nakasulat sa bughaw, pula at bughaw na linya. Samantalang ang maliit na U ay nakasulat sa pula at bughaw na linya. Ano ang mga nasa larawan? Tama, ubas, upo, ugat. Anong mga letra nagsisimula ang mga larawan? Tama, ang mga larawan ay nagsisimula sa letrang U. Ang letrang U ay may tunog na U. Ano ang tawag sa mga larawan? Magaling. Ang mga larawan ay otap, orasan, oras. Anong letra nagsisimula ang salitang otap, orasan, oras? Tama. Ang salitang otap, orasan at oras ay nagsisimula sa letrang O. Ang letrang O ay may tunog na O. Ano-ano ang mga sumusunod na larawan? Magaling. Lata, lola, lugaw, lima. Anong letra nagsisimula ang salitang lata, lola, lugaw, lima? Tama. Ang lata, lola, lugaw, lima ay nagsisimula sa letrang L. Ang letrang L ay may tunog na L. Ating tandaan, ang tamang pagsulat ng letrang L, letrang O at U.
Tandaan din na ang letrang L ay may tunog na L. Ang letrang O ay may tunog na O. Ang letrang U ay may tunog na U. Nakikita nyo ba ang mga letra at pantig sa kahon? Tara, bumuo tayo ng mga salita gamit ang mga letra at mga pantig. Halimbawa, ang tunog na U at pantig na Lo kapag pinagsama ay mabubuo natin ng salitang ulo. Ang tunog na U, pantig na Ba at tunog na S kapag pinagsama ay mabubuo ang salitang ubas. Ito ang mga salitang mabubuo kapag pinagsama ang mga letra at pantig sa kahon. Basahin natin. Ulo, ubas, oto, luma, lisa, lola, lolo, lata, lasa, malata, tila, tali, usa, ubo, malasa, lima, bali, tala, uma, aba, atis, umubo, lamat, umuubo, uubo, ubos, luma, lumot, lima, laso. Ikaw, subukan mo ring bumuo ng salita gamit ang mga pantig. Sabayan niyo ako. Basahin at unawain natin mga salita at parirala. Mga salita: lima, lata, ubas, ubo, ulo, malata, tula, totoo, oto, ubos, sauli, muli, lolo, lola, bato, bota, lasa, at laso. Mga parirala. Una, may laso at bota. Pangalawa, may bato at bota. Pangatlo, may laso at bata. Pang-apat, may ubas at bata. Magaling! Ulit-ulitin niyong basahin at unawain ang mga salita at mga parirala. Tandaan, ang letrang L ay may tunog na L. Ang letrang O ay may tunog na O. Ang letrang U ay may tunog na U. Sa pamamagitan ng mga letra o tunog ay makakabuo tayo ng mga pantig at salita na ating mababasa. Panoorin ang kasunod na video para sa isa pang aralin at mga gawain sa MTV.